Mga ka-clover, sa kultura ng mga Pilipino, ang paghahanda ng 12 pirasong bilog na prutas sa Noche Buena ay isang tradisyon na naniniwala sa pagdadala ng swerte at kasaganahan sa buong taon. Ang bawat prutas ay may kanya-kanyang kahulugan at simbolo. Narito ang ilan sa mga prutas na karaniwang isinasalubong sa bagong taon sa iba't ibang kultura dahil sa kanilang simbolismo. Number 1, ubas. Ang ubas ay simbolismo ng kasaganaan at swerte. Ang pagsalubong sa bagong taon kasama ang ubas ay isang tradisyon na may malalim na pinagmulan at may iba't ibang interpretasyon sa swerte. Narito kung bakit itinuturing na maswerte ang ubas sa pagsalubong ng bagong taon. 12 na ubas, 12 na buwan. Ang pinakasikat na paliwanag ay ang pagkain ng 12 na ubas habang papalapit ang hating gabi. Ang bawat ubas ay kumakatawan sa isang buwan ng taon. Sa bawat subo ng ubas, may kasama itong pag-asa at panalangin para sa isang magandang buwan na darating. Sumisimbolo ng pagkakaisa, kasaganaan, at walang katapusang cycle ng buhay. Ito rin ay nauugnay sa mga astrological na katawan ng bilog na hugis. Tulad ng buwan at araw, kulay. Ang kulay ng ubas, lalo na ang itim o violet, ay nauugnay sa misteryo, karunungan, at espiritualidad. Ito ay mga katangiang nais nating magkaroon sa buong taon. Sa madaling salita, ang pagkain ng ubas sa bagong taon ay isang simbolo ng pag-asa, kasaganaan at positibong pagbabago. Ito ay isang paraan upang masimulan ang bagong taon ng may positibong pananaw at mga bagong hangarin. Number 2, pomelo. Ang pomelo ay isa pang prutas na kadalasang isinasama sa mga tradisyon ng pagsalubong sa bagong taon, lalo na sa bansang Asyano tulad ng Pilipinas. Narito ang mga dahilan kung bakit ito itinuturing na maswerte at ang mga kahulugan at simbolo nito. Kasaganaan. Katulad ng ubas, ang pomelo ay isang prutas na may maraming laman. Ito ay simbolo ng kasaganaan at pag-aani ng maraming biyaya sa darating na taon. Kalusugan. Ang pomelo ay kilala sa mga sustansya nito at itinuturing na isang prutas na nakabubuti sa kalusugan. Sa makatuwid, ang pagkain nito sa bagong taon ay isang paraan ng pag-imbita sa mabuting kalusugan sa buong pamilya. Swerte. Ang kulay dilaw ng pomelo ay nauugnay sa ginto, na simbolo ng kayamanan at swerte. Ang pagkain nito ay nagdadala ng positibong enerhiya at inaasahang magdudulot ng swerte sa buong taon. Number 3, mansanas. Ang mansanas ay simbolo ng kaalaman, kalusugan, at kapayapaan. Ang mansanas ay maaaring simbolo din ng kasaganaan dahil sa bilog na hugis nito na kumakatawan sa pagkakaisa at kumpleto. Western influence. Ang paniniwalang ito ay maaaring nagmula sa mga Western na kultura kung saan ang mansanas ay madalas na iniuugnay sa mga alamat at kwento tungkol sa kalusugan, kabataan at kaalaman. Maraming tao ang may mga personal na karanasan o paniniwala na nauugnay sa mansanas sa swerte. Number 4, dalandan. Nagbibigay ng positibong enerhiya ang dalandan. Ay isa sa mga prutas na madalas makikita
sa mga handa sa pagsalubong ng bagong taon sa Pilipinas. Dahil sa paniniwalang ito ay nagdadala ng swerte. Narito ang ilan mga dahilan kung bakit. Kulay. Ang kulay ng kahil ng dalandan ay nauugnay sa ginto, na simbolo ng kayamanan at kasaganaan. Hugis. Ang bilog na hugis nito ay kumakatawan sa pagkakaisa, pagkumpleto at walang katapusang cycle ng buhay. Kasabay ng iba pang prutas, madalas nakasama ang dalandan sa 12 uri ng prutas na inilalatag sa hapagkainan sa bispiras ng bagong taon. Ang bilang 12 ay kumakatawan sa 12 na buwan ng taon at iba't ibang prutas ay sinasabing nagdadala ng swerte sa bawat buwan. Sa madaling salita, ang dalandan ay simbolo ng yaman at kasaganaan. At isang masaganang taon, ang paglalagay nito sa hapagkainan ay isang paraan ng pag-aanyaya ng mga positibong enerhiya at pag-asa para sa darating na taon. Number 5, mangga. Sa ilang kultura, ang mangga ay nauugnay sa pag-ibig at kaligayahan. Narito ang ilang posibleng dahilan kung bakit maaaring may mga taong naniniwala na swerte ang mangga. Kulay. Ang dilaw na kulay ng mangga ay maaaring maiugnay sa ginto na simbolo ng kayamanan at swerte. Lasa. Ang matamis na lasa ng mangga ay maaaring magsimbolo ng isang matamis at masayang taon. Pagkamayabong. Ang mangga ay isang puno na kilala sa pagiging masagana sa bunga. Ito ay maaaring naiugnay sa pag-asa para sa isang masaganang buhay. Number 6, atis. Ang atis ay isa sa mga prutas na madalas isama sa mga handa kapag bagong taon. Dahil sa paniniwalang nagdadala ito ng swerte. Narito ang mga kadalasang dahilan kung bakit itinuturing na maswerte ang atis. Kapayapaan at pagkakaunawaan. Ang kulay dilaw na balat ng atis ay sinasabing nagsisimbolo ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa pamilya at sa mga mahal sa buhay. Kalmado at payapang buhay. Ang puting laman ng atis ay kumakatawan sa isang taon na puno ng kalmado at payapang buhay. Pag-asa at positibong pananaw. Ang atis ay nagbibigay ng pag-asa at positibong pananaw para sa darating na taon. Ang atis ay isang simbolo ng pagkakaisa, kapayapaan, at positibong enerhiya. Kaya naman, ang pagkakaroon nito sa hapagkainan sa bagong taon ay nagdadala ng magandang kahulugan para sa maraming Pilipino. Number 7, pinya. Ang pinya ay simbolo ng pagiging maunlad at masagana sa darating na taon. Ito ay dahil sa hugis nito na parang isang bukas na palad na puno ng kayamanan. Simbolo, pagiging maunlad at masagana. Kahulugan, bagong taon na puno ng swerte at kasaganaan. Bakit pinya? Dahil ang pinya ay hindi nahinog kapag napitas. Kaya't simbolo ito ng pag-asang patuloy na lalago at uunlad ang buhay. Sa madaling salita, pag-asa at kasaganaan ang dalang mensahe ng pinya sa ating mga handa sa bagong taon. Pangalan. Sa Mandarin, ang salitang pinya ay onglay, na nangangahulugang kapalaran. Ito ay nagbibigay ng positibong koneksyon sa prutas na ito
na iniuugnay sa swerte at good fortune. Number 8. Pakwan. Ang pakwan ay may malalim na simbolo sa kultura ng mga Pilipino, lalo na sa pagdiriwang ng bagong taon. Ito ay higit pa sa isang prutas. Ito ay isang representasyon ng mga pag-asa, pangarap, at mga bagay na ninanais nating makamit sa darating na taon. Narito ang ilan sa mga kahulugan na naiuugnay sa panahon ng bagong taon. Swerte. Ang bilog na hugis ng pakwan ay sumisimbolo ng pagiging buo at pagkakaroon ng lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay. Ito ay isang paalala na tayo ay mapalad at dapat maging masaya sa mga biyayang natatanggap. Kasaganaan. Ang pulang kulay ng laman ng pakwan ay nauugnay sa kayamanan at kasaganaan. Ito ay isang simbolo ng pag-asa na magkakaroon tayo ng masaganang buhay sa darating na taon. Pag-asa. Ang pagkain ng pakwan sa bagong taon ay isang paraan ng pagpapakita ng pag-asa sa isang mas magandang kinabukasan. Pagkakaisa. Ang pagbahagi ng pakwan sa pamilya at kaibigan ay isang paraan ng pagpapalakas ng mga relasyon at pagpapakita ng pagkakaisa. Sa madaling salita, ang pakwan ay higit pa sa isang prutas para sa mga Pilipino. Ito ay simbolo ng pag-asa, kasaganaan, at pagkakaisa, lalo na sa pagdiriwang ng bagong taon. Number 9. Saging. May iba't ibang interpretasyon ang saging sa pagsalubong ng bagong taon. Kulay dilaw. Ang dilaw na kulay ng saging ay kadalasang nauugnay sa ginto, na simbolo ng kayamanan at kasaganaan. Kaya naman, ang pagkakaroon ng saging sa hapag ay inaasahang magdadala ng swerte at magandang kapalaran sa buong taon. Hugis bangka. Ang hugis ng saging ay minsang inihihambing sa isang bangka, na simbolo ng paglalakbay at pag-abot sa mga bagong desisyon. Pag-iwas sa malas. May mga paniniwala rin na ang saging ay nakakapag-iwas sa malas. Ang pagkakaroon ng saging sa bahay ay isang paraan upang maprotektahan ang sarili mula sa mga negatibong enerhiya. Number 10. Kay mito. Bilog na hugis. Nagsisimbolo ng kasaganaan at pagkakaisa. Kulay pula. Nauugnay sa good luck at positibong enerhiya. Kulay dilaw. Nagrerepresenta ng yaman at kayamanan. Ang ibang hugis bilog na prutas gaya ng lansones at chiko at iba pa ay walang partikular na paniniwala na nagsasabing ang lansones at chiko at iba pa ay nagdadala ng swerte sa bagong taon tulad ng ibang prutas. Ang mga paniniwalang ito ay kadalasang nakabatay sa kultura, kaugalian at mga simbolismo na nauugnay sa isang partikular na prutas. Ngunit, anumang prutas na bilog ay itinuturing na maswerte dahil sa kumakatawan sa mga barya at kayamanan. Mga prutas na may mga buto. Ang mga buto ay kumakatawan sa pagkamayabong at pagpaparami. Ang pinakamahalaga ay ang pagsama-sama ng pamilya at mga kaibigan sa pagsalubong ng bagong taon. Ang pagkain ng mga masasarap na prutas ay isang paraan upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap sa buong taon at upang magkaroon ng positibong pananaw sa darating na taon.